Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 99.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City. Soon to air, Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5, Brigada News FM Olongapo City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. Brigada! Ang ating one time, the new Filipino time, alas 4:02 na ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita. Brigada Balita. Magandang hapon mga kabrigada. Hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide. Hatid rin ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Narito na ang Brigada Balita Nationwide, araw ng Martes, Nobyembre 4, 2014. Sa ngalan ni Brigada Sandy Madarcos, ako si Brigada June Mendoza. Ako naman si Brigada Cheryl Ann Aldave. Brigada News Headlines. Ina ng napatay na junior military officer sa pananambang ng Abu Sayyaf, naniniwalang may pagkukulang ang AFP sa pagtalaga sa anak sa critical mission. Bangkay ni Second Lieutenant June Corpus, balak ilibing na magulang sa kanilang bayan sa La Union at hindi sa libingan ng mga bayani. Samantala, hirit na temporary house arrest ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, ibinasura pagbisita sa burol ng pumanaw na apo, may oras lang. Pahayag ng Pangulong Aquino patungkol sa performance ni Vice President Binay sa gabinete, hindi daw dapat bigyang mali siya. Samantala, Vice President Jojo Marbinay kasalukuyang umaharap ngayon sa mga opisyal ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Samantala naman, one-on-one debate ni VP Binay at sa Senator Trillanes tuloy pero mangyayari umano sa tamang panahon ayon sa kampo ng pangalawang Pangulo. Yan ang ating mga headlines at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Lagay muna ng panahon. Brigada Weather Update! Bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Paeng, nakataas pa rin ang gale warning ng Pag-asa sa northern at eastern seaboards ng Luzon, kasama ng eastern seaboards ng Visayas dahil sa inasang malalakas na hampas ng alon. Batay sa final bulletin ng Weather Bureau, huling namata ng bagyo sa layong 1,300 kilometro sa silangan ng Basco, Batanes. Bahagya rin itong humina sa taglay ng maximum sustained winds na 185
95 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umabot ng 220 kph. Una nang umusad ang pangkalahatang direksyon na pahilaga-hilagang silangan ang bagyo sa bilis na 19 na kilometro kada oras. Kaugnay ito pinag-iingat naman ng mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat sa paglalayag dahil sa inasang masungit na lagay ng panahon. Samantala naman, umaasa si Ginang Elizabeth Corpus, ang ina ng napatay sa pananambang ng Abu Sayyaf na si Second Lieutenant June Galima Corpus, na hindi na maranasan ng iba pang magulang ng mga kadete sa Philippine Military Academy ang sinapit ng kanyang anak. Sa panayam ng Brigada News AFM sa naulilang ina, naniniwala itong may pagkukulang sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa paglalagay sa kanyang anak sa isang kritikal na lugar katulad ng Basilan. Ayon pa sa Ginang, masyado pang bagito ang kanyang anak na katatapos lamang sa PMA para isabak kaagad sa gera. Dapat sir, yung mga fresh graduate, hindi naman nila dapat ilagay dun sa pinaka-critical na lugar. Kasi mga bagito pa yan sir eh. Anong alam nila sa mga gerang-gerang yan? Kasi ang tutusin sir, kalalabas pa lang sa academy. Hindi naman lahat training ang nandun sir, nag-aral naman sila doon. Dapat sana sir, kung nandun sila, meron yung talagang mas experiensyado pa na sa kanya, mag-lead sa kanila. Tinig yan ni Ginang Elizabeth Corpus. Samantala, sa kabila ng malaking banta ng pagsalakan ng bandidong Abu Sayyaf, binawasan pa umano ang tauhan na napaslang na si Second Lieutenant June Galima Corpus sa bayan ng Sumisip, Basilan. Sa panayam ng Brigada News FM kay Ginang Elizabeth Corpus, ang ina ng napatay na junior military officer, binanggit nito na bago pa man nangyaring ambush nung araw ng linggo, na ikwento pa umano sa kanya ng anak ang tungkol sa intelligence report na planong pagsalakan ng mga bandido sa lugar. Ayon sa kay Ginang Corpus, humingi umano ng backup ang anak, subalit 3 lamang ang dumating. Naniniwala pang naulilang ina na hindi dapat kaagad sinabak sa gera ang kanyang dyano dahil bagong nagtapos lamang ito sa Philippine Military Academy. Sabi niya, meron intelligence na dumating pa noon sa akin na itong detachment, lulusubin yata ng mga 50 na Abu Sayyaf, sabi niya. Pupunti lang kami dito, sabi. Bakit nga, anak ko dati, di ba, 26 kayo? Uuwi lang pero kinuha yung ibang kasama ko. Sabi nga, naging 15 na lang kami. Nagpa-back up naman ako, binigyan lang ako ng 3, sabi niya. Di, ang laking bitin yun yan, anak ko, sabi ko ganun, wala pa sa 1:2, sabi ko, magpa-back up ka pa, anak ko, huwag kang mag-alala, sabi niya, kaya ko ito ilang, sabi niya. Dahil kung magpa-back up man ako, wala man din may bibigay, anong gagawin ko? Ang tinig pa rin ni Ginang Elizabeth Corpus, ang ina ng napaslang na si Second Lieutenant June Galima Corpus. Sa halip naman house arrest, pinayagan lamang ng korte ang dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na madalaw ang burol ng Apo. Simula November 4 hanggang November 9 sa North Forbes Park, Makati. Maalala na sa inihaing motion sa Sandigan Bayan 1st Division, hiniling ni dating Pangulo ang 9-day temporary house arrest para sa pumanaw na 13-month-old na Apo na si George Alonso Hugo Arroyo Bernal na binawian ng buhay noong linggo dahil sa congenital heart disease. Pero sa ipinalabas na ruling ng Anti-Graft Court, papayagan lamang si Arroyo na madalaw ang burol ng Apo sa nabanggit na petsa simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Pinapayagan din itong makadalo sa libing na itinakda naman sa November 10 simula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang dating Pangulo ay kasalukuyang naka-hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City dahil sa kinakaharap na kasong plunder kaugnay sa sinasabing maanuwalyang paggamit sa pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Samantala, plano umanong iuwi ng kanyang mga magulang sa kanilang bayan sa Baknutan, La Union ang labi ng napatay na si Second Lieutenant June Galima Corpus. Ayon kay Ginang Elizabeth Corpus, ang ina ng napatay na opisyal na pagdesisyonan umano nila sa kanilang lugar ilibing ang anak kaysa sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Ang batang opisyal ay kabilang sa 6 na masundalong nasawi matapos tambangan ng mga Abu Sayyaf sa Basilan nitong weekend. Dagdag pa ng ina, ang kahirapan umano ng kanang buhay ay naging inspirasyon ng anak para pumasok sa Philippine Military Academy at maging isang sundalo. Iuwi namin kasi maraming nagmamahal sa kanya doon. Ngayon yan, dami nang nagtatawag sa amin ng condolences. So doon po ninyo ililibing si Jano sa bayan ninyo? Opo sir, doon sa bayan namin sa Baknutan. Ang tinig pa rin ni Ginang Elizabeth Corpus, ang ina ng napatay na military official dyan sa Basilan.
Samantala naman muling tiniyak ngayon ng kampo ni Vice President Jejomar Binay na mananatili pa rin ito sa official family ng Pangulong Benigno Aquino III. Sa panayam ng Brigada News FM kay Attorney JV Bautista, sinabi ng abogado na nananatiling mataas umano ang respeto ng pangalawang Pangulo kay Pinoy at mananatili rin ito bilang team player ng gabinete. Aminado naman ang tumatayong Interim Secretary General ng United Nationalist Alliance na bilang miyembro ng Aquino administration, malaya si Binay na tumiwalag dito. Ginawa ng opisyal ang paliwanag matapos ihayag mismo ng punong ehekutibo na bukas ang pintuan ng Malacanang kung nanaisin ni Binay na kumalas ng suporta sa Aquino government. Mataas na mataas ang kanyang respeto sa ating Pangulong Noynoy Aquino na mananatili po siyang team player doon sa kabinete. Everybody in the cabinet is free to leave, di ba? Pero wala naman mabigat na pahiwatig yun. Yan po ang tinig ni Attorney JV Bautista. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Humaharap ngayon sa mga opisyal ng miyembro ng Catholic Bishops Conference of the Philippines si Vice President Jejomar Binay sa gitna ng kinakarap nitong issue ng katiwalian. Nagtungo ng Residencia del Arzobispo sa Intramuros, Maynila ang pangalawang Pangulo para sa nabanggit na pagpupulong kung saan nakasuot ito ng uniforme ng Boy Scout. Una nang pasalamat si Binay sa CBCP sa pagbibigay sa kanya ng oportunidad para may paliwanag ang kanyang panig. Kaugnay nito, umalma naman ang kampo ng Pangulong Pangulo sa umano'y pandidikta ni Senador Antonio Trillanes kaugnay sa nilulutong one-on-one debate nilang dalawa. Sabi ho niya, kailangan daw November 22 magdebate na sila, kundi ayaw na niya. Dinidiktahan niya ang schedule ng ating Vice President. Wala naman siyang mga ginagawang mabibigat na panukalang batas na kailangan niyang pag-aralan ng malalim, di ba? Ang ginagawa lang na mag-reach hunt doon sa kanilang little subcommittee of 3. Pagkatapos ang partisipasyon niya ho doon ni Senator Trillanes ay manakot lang na manakot, kaya hindi naman masyado mahirap gawin yon. Ang tinig pa rin Attorney JV Bautista sa panayam ng Brigada News FM. Tiniyak ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee na walang mangyayaring whitewash sa gagawing investigasyon laban kay Senate President Franklin Drilon kaugnay sa sinasabing overpriced na Iloilo Convention Center, ang pet project ng Ilonggo Senator. Kaugnay nito, sinabi ni Committee Chair Senator Teofisto Gengon III na bilang kortesiya umano, hindi nila pipilitin ang Senate President na humarap sa pagdinig. Ang investigasyon ay ipinatawag ni Gingona sa harap ng hamon ng ilang mambabatas na maimbestigahan ng mga kaalyado ng Pangulong Benigno Aquino III na nahaharap sa mga alegasyon ng katiwalian. Maaalala naman na naghain ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman si dating Iloilo Provincial Administrator Manuel Mejorada Jr. laban sa mambabatas at ilang opisyal ng Malacanang kaugnay sa kinekwestiyon nitong proyekto. Maliban kay Drilon ay kasama rin sa mga sinampahan ng kaso ay sina Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. at DPWA Secretary Rogelio Singson. Samantala sa panghuling balita ng ating Brigada Balita Nationwide, magtungo tayo ng Palasyo ng Malacanang. Issues at mga concern kaugnay sa Yolanda rehabilitation efforts abay na plansya na. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Brigada Leo Navarro Malikdem, i-brigada mo! Brigada Live Report! Pinangunahan ni Executive Secretary Paquito Ochoa ang Cabinet Cluster Meeting ng mga ahensya na direktang involved sa implementasyon ng Yolanda Comprehensive Recovery and Rehabilitation Plan o CRRP. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma na sa nasabing pulong nabigyang katugunan ng mga sumusunod. Una, ang pagbuo ng one-stop shop para sa resettlement ng pagtatayo ng mga permanent housing units kung saan ang Urban Development Coordinating Council o HUDC ang lead agency. Pangalawa, ang delineation ng safe, unsafe at mga controlled zones na na-finalize ng Joint Memorandum Circular na permado ng mga kalihim ng DNR, DOST, National Defense, DILG at DPWH. Ikatlo naman ang delivery ng steady supply ng construction materials na pangangasiwaan naman ng DTI katuwang ang DPWH. Samantala, nakatakdang ihayag naman ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson ang Yolanda Report, A Story on Hope and Change sa Biyernes, November 7, kasabay ng launching naman ng music video na We Will Rise Again, katuwang din ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita.
Mga kabrigada, live mula rito sa Brigada National Headquarters. Yan ay unang bahagi pa lamang ng ating naging pagbabalita. Tuloy lamang ang pakikinig sa Brigada News FM para sa iba pa mga importanteng balita sa inyong mga lugar ngayong hapon. Para sa Brigada Balita Nationwide, hatid sa atin ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay inyong mga kabrigada, Brigada June Mendoza, Brigada Cheryl Ann Aldave. Maraming salamat, Kabrigada! Kataw anak! All right, contestant number 5. Here is your question. Hello, Philippines, and hello, world! All right, our question is, what is our national flower? Can you give me a clue? Okay, starts with letter S. S. Saging? Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. 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 Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed, at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inom mo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneho, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs.? Mag-exercise ka kasi, kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Uy. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa South Star Drug nationwide, Cantos Pharmacy, Balagtas, Batangas City, C&J Pharmacy Public Market, Lipa City, Batangas, JMSA Pharmacy and General Merchandise, Pila Public Market, Laguna, at City Drug, Saviorville, Quezon City. Panahon na naman ang tag-ulan. Kabrigada, madulas sa daan. Huwag humarurot sa pagmamaneho nang hindi malagay sa alanganin ang buhay mo. Isang paalala mula sa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Brigada News FM, the Music and News Authority.